hum that song and I'll pray for you all your needs. Yahweh, sa pangalan ni Jesus, samot dalangin ko ngayon ng lahat na nakikinig, saan man sila naroroon, at higit sa lahat, ang nakarating sa pagtitipong ito ay giginhawa at magtatagumpay. Sa panahon ngayon, sa lahat ng bagay, kami ay tiyak magtatagumpay. Say amen. Okay, babaan yung hawak kamay at purihin natin ang Panginoon ng malakas na malakas. Okay, taas ang kamay. Sabi lang kung 3, ito ang sasabihin nyo. Giginhawa, giginhawa, giginhawa ako at magtatagumpay. Ulitin nyo nga. Siya maggiginhawa. 1, 2, 3. Purihin ang Panginoon. Okay. Makakaupo tayo at huwag na kayo mag-alala. Lahat na kahilingan nyo ay tinugunan ng Panginoon. Kaya makakahinga na kayo ng maluwag. May babahagi ko sa inyo 4 na salita lang. Ang una ay nagsisimula sa letter M. Mariano. Ang pangalawa ay nagsisimula sa letter I. Ang pangatlo ay nagsisimula din sa letter I. At pang-4, nagsisimula sa letter I. De las Alas. Anong ibig sabihin ng unang salita? Para tayo magtagumpay, tatandaan nyo, sa isang talinghaga, bawat tao ay binigyan na ng kanya-kanyang kakayahan. Lahat tayo ay binigyan na ng puhunan ng Panginoon. Ang pagpapalago noon ang ating aalamin. Yung kakayahan ay nasa atin na. Yung puhunan ay nasa atin na rin. Kaya walang dapat taong laging naghihirap. Ang layunin ng Diyos ay ang bawat isa ay guminhawa at magtagumpay. Amen ba? Sino ang ibig guminhawa at magtagumpay? Pag sinabing magtagumpay, pagtatagumpayan natin ang lahat ng bagay. Maging ang coronavirus na kinatatakutan ngayon ng buong sanlibutan ay mapagtatagumpayan ng mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. Amen ba? May 4 tayong gagawin para tayo magtagumpay. Ayon sa nasusulat. Ang letter M stands for Mariano? Maria? It stands for meditation. Meditation of what? Meditation on the Word of God or the promises of God. Sa Salmo 91, may pangako ang Diyos, may 7 pangako ang Diyos na dapat nating panghawakan. Anong unang pangako niya? Ang sabi niya, aking ililigtas ang tapat sa akin. Tatandaan niyong salitang tapat. Kanyang ililigtas ang sino mang taong tapat sa Kanya. Tapat sa salita ng Diyos,
tapat sa gawain ng Diyos, tapat kong mangako sa kanyang kapwa-tao. Amen ba? So ang susi ay katapatan. Ang tanong ko sa inyo, naging tapat pa kayo sa inyong pangako? Naging tapat ba kayo sa inyong boyfriend? Naging tapat ba kayo sa inyong asawa, sa inyong nanay at tatay? Totoo hindi? Kung hindi kayo naging tapat, hindi kayo kasali sa pangako ng Diyos. Ngayon, kung hindi man tayo naging tapat noong nakaraang araw, mga araw, ano ang dapat nating gawin para tayo makapanumbalik sa pangako ng Diyos? Ano? Confession. Sabi sa James, confess your sins one to another and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous man is powerful and effective. Nagiging righteous tayo sa pamagitan ng ating pananalig kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Walang sino mang hindi nagkakasala. Tatanungin ko kayo, mayroon bang araw na malas? May narinig kasi ko, nabangga yung kanyang kotse. Ang sinabi niya, lalas naman ang araw na ito. Sino ang malas? Yung araw o yung tao? Bakit siya naging malas? Kapabayaan. Sa totoo lang, walang malas na sinasabi sa Biblia. Walang malas na nilikha ang Diyos. Lahat ay mapalad. Lahat ay mapalad. Amen ba? So tatandaan nyo, alisin nyo sa inyong bibig ang salitang malas. Huwag nyo sasabihin, malas ang araw na ito, sapagkat lahat ng araw na ginawa ng Diyos ay mabuti. Pinagpala niya ang lahat ng araw. Amen ba? Now, the instruction for us to be successful and prosperous is, first of all, to meditate on the Word of God. Pag nilayan natin araw at gabi, ibig sabihin, huwag natin pagnilayan yung ating sakit. Huwag niyong isipin yung inyong sakit. Huwag niyong isipin ang coronavirus. Isipin niyo yung pangako ng Diyos laban sa coronavirus. Sabihin niyo, bakit? Alam niyo kung bakit? Kung anong pinagninilayan natin, kung anong iniisip natin, siyang mararamdaman natin. Pag iniisip niyo yung karamdaman niyo, lalala ang karamdaman niyo. Pag inisip niyong malusog kayo, lulusog kayo. Amen ba? Pag inisip niyong matanda na kayo, tatanda kayo. Kaya ako hindi ko iniisip na ako'y matanda na. Ang isip ko ay bata pa. Hindi naman ako nagbabata-bataan. Amen ba? Now, as you meditate on the Word of God, the next word that will come to you starts with letter I. What does the first I represents? Inspiration. Inspiration. The Word of God will inspire you to hang on to the promise of God. Kaya sa halip na kayo may tatakot, magkakaroon kayo ng inspiration. Ang isang dalagita o dalaga na may inspiration sa isang binata,
Anong karamdaman niya? Pakiramdam niya, masaya. Masaya. Kaya anumang hirap na daraanan, hindi niya napapansin. Kaya nang makita ko si Sister Belen, noong unang panahon, nang bata pa siya, nagkaroon akong inspiration. Now, the moment you are inspired, lalakas at tatatag ang loob mo. Amen ba? Lalakas at tatatag ang loob mo. Nasusundan nyo ba? So, we need to be inspired. Now, kapag lumalakas kayo sa inyong palakpak at lumalakas ang inyong sigaw, I am inspired. Pag ako inspired, lahat kayo pagpapalain. Amen ba? Pero kapag nakita ko kayong naka-face mask lahat, ma-inspire ba ako? I am inspired today because I see no one with a face mask. Ibig sabihin, malakas ang loob nyo. Pag malakas ang loob natin, malakas ang immune system natin. Ang panglaban sa lahat na sakit ay palakasin ang ating immune system. If you are not inspired, your immune system will go down. Kaya maraming sakit na darating. Kahit walang corona na yan, papatayin kayo. Ngayon, kawawa naman ang mga airline. Maraming cancel flight. Bakit? Takot ang mga tao. Maraming pagtitipon ngayon at ang balita ko sa Macau, bawal ang prayer meeting. Bawal ang meeting. So, ito po ang ating punong lingkod, ang ating gwapong punong lingkod, Brother Mike. At ito pong gawain na ito ay playback noong February 8, 2020. At ang ginamit po na Bible verse ay ang Joshua 1:9. At meron po siya, ang punong lingkod ay may nabanggit po na 4 na letter. Letter M for meditation, letter I for inspiration, at yung dalawang I, ayan, alamin po natin sa complete video po sa ating sa comment section, ang complete video. At ang punto po ng punong lingkod ay ang sinasabi po ng Joshua 1:9 ay ang do not depart this book from your lips. So, ulit-ulitin natin, repeating the words because faith comes from hearing. You will be prosperous and successful. You will be prosperous and successful. You will be prosperous and successful. O, diba? Ang sarap ulit-ulitin. Ayan. Kaya, ayan, panoorin po natin yung kompletong video sa Delta Broadcasting System. Hindi po nakakapanghinayang ulit-ulitin ang salita ng Diyos. Ayan. Maraming salamat sa punong lingkod sa paulit-ulit nating napakikinig at tunghay sa playback na ito. Ayan, maraming salamat ka pray partners and see you sa next video.